Opo. Gaano po kalayo yung mall na bibilhan po niya dun sa kanya pong tinitirahan, sir? Ano po, siguro if walking po, siguro mga 10 to 15 minutes siguro, mga ganun po. Opo. Pag nag-commute naman po, siguro mas mabilis po, like 5 minutes, ganun. Kaya na po yun. Nakagawian niya po ba talaga na minsan po ay iwanan po yung kanyang cellphone kapag ka umaalis po ng bahay? Ano po, actually, pag quick errands lang po, like ganyan po na malapit lang po sa amin, may times po talaga na nag-iiwan siya ng phone. Pero pag yung talagang medyo lalayo siya ng konti at magtatagal siya, yun po, hindi talaga niya iniiwan yung cellphone niya. Pag Sir, isang lakad lang po, yun po. Sir Mark, meron ka bang napansin na pagbabago kay Ma'am Sara sa kanyang kinikilos, sa emosyon, sa kanyang kalagayan bago po siya mawala? Ano po, wala po talaga mamay. During that day din po, sobrang happy nga po kami kasi yun din yung time na dumating po ang ating mga wedding essentials po. Wala yung conversation namin and yung parang mga habits namin on a daily basis. Wala pong babago eh. Except siguro na tawag dito, na before that day kasi may ano siya may buwan ng na daw, pero naman po sa isang babae na extra yung extra grumpy, extra na Sir, parang sorry po. ganun. Sir Mark RJ, paulit nga po nung inyong Choppy po binanggit po, kasi. medyo nag-choppy lamang po. Sige po. Wala naman po masyadong pagbabago po. Parang the usual po namin na conversation na boyfriend, girlfriend. Yun nga po, except lang doon talaga parang I think Tuesday kasi yun yung start ng niya, walang dalaw niya. Pero like usual naman po siguro sa babae yan na medyo extra gramping, ganyan. Opo. So nung Tuesday na yon, ano ang kanyang aksyon? Anong kanyang kinikilos? Medyo irritable po ba si Ma'am Shera? Hindi naman, kaya masabi, normal na lang po namin as mag-boyfriend girlfriend. Hindi naman po talaga na unusual. Yun talaga mapipil mo po na parang may pagbabago ganun po. Opo. Doon ho sa kanyang mga dinaanan, yung eskinita, yun pong gasolinahan, meron na ho bang history doon na meron pong mga taong inatake po ng kung anumang suspect, magnanakaw, etc.? Actually, no idea. Pero wala wala naman po. Kasi medyo matao po yung lugar po eh. Kasi sakayan po siya ng mga jeep, ng mga bus. Pero Sir Mark, nakausap niyo na po ba? Meron po bang best friend itong iyong fiancé? Baka sakasakali meron po siyang impormasyon. Yes po, actually halos lahat po ng malalapit na kaibigan niya po nakausap naman namin. And unang araw pa lang po talaga na paghahanap namin, full cooperation naman po sila na hanapin. Tinanong namin, wala po talaga sa kanila po. Opo. Sir Mark, pagpasensyahan nyo na po yung itatanong po namin, pero ito po kasi yung ilang mga espekulasyon sa social media. Pasensya na po ha. Opo, may mga nagsasabi po kasi na baka nag-runaway bride daw po si Shera. Talaga raw pong umalis. Ganun po na sinabi ko. If ganun lang po, mas prefer ko po yun. Kasi di ba po, mas prefer mo na yung okay siya, na safe siya. Pero kasi po, kung sinasabi nilang runaway bride po, hindi wala po sa ugali po ni Shera po yun. Wala rin po siyang nakakausap na ibang person, lalaki, ganyan or whatsoever. Hindi niya hilig po yung hindi niya po hilig yung umaalis po ng walang paalam. Never niya pong ginawa yun. Kaya nga po, if napapansin niyo po sa kwento ko, parang 5 p.m. pa lang, medyo na kami, medyo na-alarm pa na kami kasi hindi nga po siya umaalis ng walang cellphone ng ganong katagal. Usually, 5 to 10 minutes, ganyan, naiiwan niya yan. Pero yung ganong katagal, hindi po talaga usual. Oo. Pero hindi po ba siya nagpasama sa iyo nung araw na yon? Bali kasi po nasa office po ako that day. Pero nagpaalam po siya sa akin. Pero yung nasamahan po siya, hindi po nasa opisina po kasi ako nung time na po yun. Pero yung buong preparasyon nyo po sa kasal ninyo, sa supposedly sa kasal nyo po noong linggo, kamusta po ba? Planchado na po ba lahat? O meron pa siyang inaalala na baka hindi nabigay ni supplier? Yung mga ganun po.
Ano po, kompleto na po kami lahat po, ma'am. So, kumbaga yung pinaka kulang na lang namin is very basic na lang. Like yung sa kanya nga, yung sapatos na lang talagang kulang niya, ma'am. Sa akin nga po yung medyo madami pa kasi ang pick up po ng aking mga suits and accessories Friday pa. Mm-mm. Pero yung sa kanya po, kompleto na. Yun lang na lang po, may reminder na po siya, ma'am. Opo. Nakarating po ba siya dun sa mall na bibilhan po niya ng sapatos? Ano po, nakapagtanong-tanong din po kasi kami sa mga tindera po doon sa loob ng mall. Nasabi naman po nila na nakita nga po nilang nag-iikot. Pero ano po, yung sabi po nila is hindi nga daw po nakabili. Kaya yun lang po, hindi talaga maback-upan po ng CCTV kasi ayun nga, na-check naman namin po yung mga CCTV ng mall pero hindi po siya nakita. Tapos at the same time, yung pinakamahalaga sana na CCTV, which is yung nasa main entrance, during that time po, not working siya. Naku. Mhm. Pero ano po ang sabi ng otoridad sa inyo, Sir Mark? Kasi meron na pong binuo na task force na siyang tututok talaga dito po sa pagsagawa ng mas malalimang investigasyon. Yun po, bali, galing nga po kami doon po kahapon po sa kampo po. Yun po, ongoing investigation po pa yun nga po, sabi nga po, deeper investigation po po. Nagsasagawa rin po sila ng mga CCTV backtracking din po. Nag-field din po sila ngayon. So, yun po yung pinaka-latest update po. Sakasakali, Sir Mark, nakikinig ang iyong fiancé sa mga oras na ito. Ano po ang inyong mensahe sa kanya? Kera, alam niyo naman ang pinakamahalaga ngayon sa amin is makabalik ka sa amin ng ligtas at safe. Huwag mo na alalahanin yung mga bagay na naiwan. So, huwag mo na alalahanin yung kung ano man yung kung sakali pumalis, kung ano man yung naiwan mo dito. Tutuloy na lang natin yun. Yun po, ang hiling ko lang sa'yo, makabalik ka ng maayos at makasama mo yung pamilya mo. Then, hindi lang naman ako yung nag-aalala sa'yo. Lahat ng pamilya mo nakasama mo dito sa bahay. Yun lang po. Salamat po. Opo. Ano po ba yung mga pagbabago pong nadala ni Shera sa inyo, Sir Mark, bilang isang individual? Sobrang dami po, sir. Sobrang, yung patience po, yung pag-unawa, yung emotional intelligence, lahat yun, alam niyo po yun, nag-improve na sobra dahil sa kanya. Dati po akong introvert, pero nung dahil sa kanya, kahit pa paano, natuto akong kapwa, kumbaga makisalamuha sa ibang tao. Alam niyo po yun, kasi siya sobrang, sobrang friendly po nun, sobrang lambing, sobrang bait. So kaya, ang hirap po sabi na ganito na wala po siya sa bahay. Parang isa yung niyo po yun, parang joy ng pamilya po. At 10 taon na po kayo, Sir Mark. Kababata niyo po ba si Shera? Hindi po, ma'am. Actually, nagkakilala lang kami sa social media. So, yun po. Yun nga po yung first date namin sa simbahan. Kaya, siguro, ito, nasa gitna namin sa virtual, sa itong run namin ng relationship namin. Kaya, ito po, tumagal po kami ng ganito po. Huwag po kayo mag-alala, may awa ang Diyos, Sir Opo. Mark. Hindi po tayo papabayaan. Siguro sa mga mensahe nyo na lamang po sa publiko, sakasakali po na may makakita po kay Ma'am Shera. So, yun po, sa public po, hiling ko lang po namin sa mabibigyan niyo po kami ng kahit maliit na information po sa kanaroroan ni Shera. Malaking tulong na po sa amin yan. Yun po, at sana po, bigyan niyo po kami ng reliable information. Huwag na lang po sana kaming, alam niyo po yun, huwag niyo na lang po kami i-prank, huwag niyo na lang po kaming parang loko-loko, natatawagan, tapos papatayan. Yun lang po yun po namin. Parang konting na lang po. Konting sympathy ba, kumbaga po. May mga nagpa-prank ba, Sir Mark? May tumami po siya. Grabe naman. Oo, mga kababayan naman natin Pero hayaan po ninyo, Sir Mark, kami po, pangako po namin dito po sa RMN News, sa DZXL, araw-araw po tayong mananawagan hanggang sa mahanap po si Ma'am Shera at makauwi po ng payapa sa inyong tahanan. Salamat po sa mga sir.
Salamat po. Maraming salamat din po, Sir Mark. Si Sir Mark R.J. Reyes po ang fiancé ni Shera or Sarah De Juan. Yung atin nga pong hinahanap po na Bride. supposedly kakasal sila nung Linggo. oo, parang December 10 pa nawala. Oo. So itinanggi po ni Sir Mark yung mga espekulasyon sa social Runaway media bride. na runaway bride na tinakasan daw po siya, umalis, sumama sa iba, etc. No, maganda raw yung kanilang pagsasama for the past 10 years. Oh, tsaka wala naman daw na bago. Kasi diba tinanong natin kanina, baka kasi doon sa demeanor ng babae, baka may napapansin siya. Wala naman. Wala. Medyo nagkaroon lang ng kasi syempre may buwan ng dalaw. Parang Yung monthly normal yun. period niya, Normal siguro